binawi ni Senador Rodante Marcoleta ang buong parte ng interpellation niya sa Commission on Appointments hearing noong February 4 kung saan binitiwan niya ang kontrobersyal na pahayag ukol sa pagsuko sa Kalayaan Island Group sa pagdinig ng Commission on Ayan so binawi. Ibig sabihin, gusto niyang baguhin, no? Yung kanyang interprelasyon, okay? Gusto niyang baguhin, gusto niya burahin na yon at magbibigay siya ng bagong explanation. Yun ang pagkakaintindi ko dyan. So, wala na, Marcoleta. Kahit pa anong sabihin mo dyan, lumabas naman na sa bunganga mo eh. Nakasave na sa utak ng tao kung ano yung sinabi mo na isuko na lang ang Kalayaan Island. Diba? Hindi mo na mabubura sa isipan yun ng tao. Bobo ka kasi, hindi ka nag-iisip eh. Halatang halata na yung pagkatuta mo ng China. Yeah? Yan. Magpakatanga pa sa China. Diba? Yung sarili mo, kulang na lang, ibenta mo na talaga sa China para maging asong tuluyan ka na. Diba? O kayo mga pre, papayag po ba kayo dito sa sinabi ni Marcoleta? Gusto mong baguhin yung iyong explanation para malinis ka? Maging malinis ka sa paningin ng taong bayan? Hindi na pwede. Kung ano na yung lumabas sa bunganga mo, Marcoleta, dapat kaya mong panindigan yan. Diba? Hindi ka kasi nag-iisip, bobo ka, senador ka. Kaya yung sa thumbnail ni Carbonell, tama lang yun na ako, agree ako doon na pupugutan ka ng ulo kung naging legal lang yung pagpugot ng ulo, papabor ako doon. Yeah? So, wala na. Yung invaders, kinakampihan mo. Diba? Kulang na lang, maging, kumbaga, tagapagtanggol ka. Hindi lang tagapagtanggol, yung lawyer ka ng China. Diba? Every time na magi-speech ka dyan sa Senado, pinagtatanggol mo sila eh. Yung mga nang-aapi sa Pilipinas. Imagine, Kalayaan Island, i-give up na lang natin. Ulul! Bobo! Hindi kami sunod-sunuran tulad mo na pag sinabi mo susunod kami, tanga ka. Huwag kang ganyan, Marcoleta. Tangina, kakabago-bago mo lang dyan sa Senado, bida-bida ka na agad. Palpa ka naman, di ba? Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy mga pre, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. So tuloy po natin ito mga pre. Appointments para sa kumpirmasyon ng 81 opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Hinarang ni Marcoleta ang adoption ng minutes of the hearing ng nasabing pagdinig. Hiniling niya na burahin ang buong interpelasyon niya kay Captain Jess Pilar at palitan ng mga bagong pahayag. Bakit? Bakit buburahin? Anong dahilan, Marcoleta? Sa tingin niyo mga pre, anong dahilan? Anong dahilan? Bakit kailangan niyang baguhin o burahin? Diba? Aminin mo muna na palpa ka. Pero kahit na aminin mong palpa ka alam na ng taong bayan, palpa ka talaga. Diba? Wala talaga, wala kang kwenta. Our right and responsibility to ensure the accurate summation of our statements are rightfully reflected in our minutes. These are not meaningless documentation or records but become part of this Commission's history and legacy. On this note, I would like to make the following corrections on the draft minutes from page 7, third to the last paragraph, until page 8, fourth paragraph. Delete the entire portion pertaining to my interpellation with Captain Jess B. Pilar and replace it with the following. Hindi na pagbigyan ng komite ang motion ni Marcoleta na Salamat. Hindi na pagbigyan. Marcoleta? Iyak ka na. Hindi na pagbigyan. So, mabuti naman kung ganun. At saka kahit pa mabago yan dyan, mga pre, sa isipan pa lang ng mga Pilipino, hindi na mabubura yun. Imagine, i-give up ang Kalayaan Island. Grabe, no? Matindi yun. Masakit yun sa mga Pilipino. Diba? Na i-give up mo. Parang ginagaya mo si Digong, na tubig lang naman yan. Hayaan nyo na. Ina-idolize mo si Digong Baka mamaya sumunod ka kay Digong sa Hague. Idol mo tingin ko lang naman idol mo. Mamaya ipadala ka sa Hague.
Bago ang minutes of the hearing dahil sa kakulangan ng oras. Matatanda ang hiniling ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan na tanggalin sa opisyal na records ng CA ang pahayag ni Marcoleta na isuko ang Kalayaan Island Group. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Jom, clarify lang natin ha. So anong nangyari? Gusto niyang i-withdraw, baguhin, i-revise Lagi niya sinasabi yan Oo. sa mga press Ano, ko. ano siya nababash siya Bukod sa nababash, may kinakahiyaan na siya ng kapwa niya. Yung mga DDS ngayon, marami nang nagising. Diba? Marami na pong nagising ng mga DDS ngayon na iniisip na, putang ina, palpak tayo sa pagbuto kay Marcoleta. Akala natin magtatrabaho ng tapat sa bansa. Inuunti-unti na pong ipamigay yung pag-aari ng Pilipinas Inuunti-unti po nila. O pagkatapos dyan sa sa Kalayaan Island. Example lang, na mapunta talaga yan sa mga mananakop na mga tsikwa. Ano na yan? Mag-aanap na naman sila ng bago nilang sasakupin. Diba? Eto mga pre, dito pa nga lang sa Pilipinas, yung mga buwakan ng inang mga hinayupak na inchik na yan. Okay, na mga sakim lang yung tinutukoy natin dito. Ginagawa nila, nag-aasawa sila sa Pilipinas para makabili po ng mga properties dito sa ating bansa. Kaya pansin nyo po ngayon, yung mga nagmamay-ari na lupain dito sa ating bansa, karamihan po, mga tsikwa. Kasi yung mga Pilipino po, nabibigyan agad Pag binili sa'yo, okay agad sa kanila. Dapat po, may rules po sana yung ating, may magkaroon po sana tayo ng batas na kahit pa nakapag-asawa po sila dito sa ating bansa, bawal po silang bumili ng maraming ari-arian o lupain kasi baka mamaya isang araw pagising natin, wala na. Philippines, pag-aari na ng China. Diba? So, sana magkaroon po ng batas na ganoon. Kasi sa totoo lang, inuunti-unti na po tayo sakupin, mga pre. Baka imagine niyo Marawi. Baka maging katulad tayo ng Marawi na paggising nila isang araw, may mga nakatira na palang mga armado. Okay, mga armado na nandyan, nakatira. Hindi nag-declare ng gera, boom! Ayun, gera. Nirat-rat nila. Tak. And then, nagkagulo na. Yung gobyerno ni Digong nun, nagpanik. Walang magawa si Digong. Baka mangyari yun sa atin na paggising natin, ma-realize natin, putang ina, yung lupain, katabi kong lupain, hindi na pag-aari ni Juan Kay Chikoy na. Sa kabilang bako naman kay Chinay. Puro na Chinese yung may-ari. Patay tayo dyan. Nagigits niyo po yung ibig kong sabihin. Yun po yun. At sana po ang ating gobyerno maging matigas. Kumbaga, gumawa po ng batas. Okay, para dito sa mga mananakop na to. Na hindi raw niya sinabi. During Pero ngayon, during the interview with Captain Jess V. Pilar, tama ba gusto niyang baguhin ang ilang pangungusap? na hindi pinayagan. Oo. Yes, Peter at saka Danny, no? Dun sa Commission on Appointments hearing kanina, yun yung eksaktong gusto niyang mangyari. Tanggalin yung buong interpellation niya dun sa captain, kung saan dun niya nga nabanggit yung tungkol sa pagsuko ng Kalayaan Island Group at palitan ito dahil nga sa kakulangan ng oras, hindi napagbigyan ito at hiniling din yung ilang miyembro ng komite na bigyan sila ng kopya nung mga pahayag na gustong ipabago ni Marcoleta para naman ito ay Wala nang bago-bago. Panindigan mo na yan, Marcoleta. Putang ina talaga. Mapapamura ka na lang. Wala nang bago-bago, di ba? Ginagago mo lang yung mga Pilipino Nung hindi umubra yung panggagago mo, ngayon, umurong yung bayag mo. Sira, panindigan mo na yan. aralan at papagdebatihan kung maaprubahan ba nila to o hindi. Okay, so hindi kasing simple na binabawi ko na yung sinabi ko noon.
Palitan ko na lang ng iba. Hindi gano'n, no? At walang naging aksyon. Yung komite. Para kang kung ganyan ka, Marcoleta, ang tingin pa naman sa ng mga senador, ng mga DDS, matalino ka. Pero kung ganyan ka, laban bawi, para kang isip bata. Para kang isip bata niyan, na yun yung gusto mo ngayon, nandun babawiin mo, edi isip bata, di ba? Doon sa kahilingan ni Marcoleta. Dahil nga rin humiling din talaga yung mga miyembro na mabigyan sila ng kopya Okay. ng mga gustong ipabago at para rin mapag-aralan muna nila ito. Ayun. Alright. Pag meron ng development, shout ulit. At kailan matatakil yan? Bukas or next week? Sa ngayon, Kayo po ba, kung yung mga nanonood sa akin, papayag po ba kayo? Nang baguhin yung interpellation ni Marcoletas? Diba? Papayag po ba kayo? Taong bayan po yung tatanungin ko, papayag po ba kayo? Wala naman tayo magagawa kung babago talaga yan. Pero sa akin po, mukhang pangit eh. At sa isipan ng taong bayan, hindi na mababago yun. Hindi mo na mabubura yun, Marcoleta. Kaya sa mga DDS, shoutout sa mga DDS dyan, na nagpapakatanga pa rin na umiidolo dito sa aso ng China. Kasi Marcoleta, nagsisi na kayo. Baka pagdating ng panahon, pati yung tinitirhan nyo, pamigayan. I-give up na natin yung tinitirhan nyo. Baka lang naman. Pagdating ng panahon, di ba? ayun, Peter, inaantay natin kung kailan ang susunod na pagdinig dahil ang nabanggit kanina ay itatakil ito sa susunod na pagdinig pero inaabangan pa natin kung kailan mangyayari yan. Okay, very good. Sige. Job. So, ayun, kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong mga kanya-kanyang komento, yung kanya-kanyang mga reaksyon. Okay? Kasi ito po para sa akin, hindi po ito katanggap-tanggap. Bakit babaguhin? Diba? Bakit babaguhin? Wala, naki-push mo na. Wala nang bago-bago. Comment down below para mabasa po natin yan. At yun nga, meron po tayong TikTok dyan. Meron po tayong Facebook page. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. So magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang araw. At yun na nga, hanggang dito lang muna yung ating video. Magkita-kits po tayo, no? Bago tayo magtapos, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. So magandang gabi po. Ingat po lahat. Kita-kits po sa susunod na video.